Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang Philippine altcoin dito ni kabarya, kung saan ay isa po itong 5 piso coin. Yan. Ito po yung Ferdinand E. Marcos na lumang barya. 5 piso coin na lumang barya. Malaki po ito. Yung sukat nito ay malaki. Yan, Republika ng Pilipinas, 5 piso. Pero ito lamang po yung kanyang kuha. Wala po siyang kuha sa kanyang side na nakikita natin yung kanyang taon. At yan, mahalaga pa naman yung taon para malaman natin kung magkano ang bentahan nito o presyuhan nito ngayon. Yan, mahalaga po kasi yung basihan. Pero ito lamang po yung side na kanyang kuha sa larawan na ito. Ayan, mahirap pong sabihin na kung ano yung halaga nito. Ayan, pero good condition naman po sila. Kaya sa tingin ko ay medyo mataas ang halaga nito. Kasi maganda naman po yung pagkakatago ni kabarya rito. Yun nga lang, at ang problema ay hindi natin alam kung ano yung kanilang taon. Ayan, gusto niya kasing malaman kung magkano ang presyuhan ng kanyang 5 piso coin. Yan, Philippine altcoin na ito sa mga community groups. Ayan, kung gusto po talaga ninyong malaman yung presyuhan ng inyong mga Philippine altcoin, ay mas importante po na yung kuhanan ninyo ay yung may taon, kung saan yung nakikita po natin yung taon nito. At syempre, mas maganda na rin kung magkabilaan yung kukunin ninyong larawan. Kasi mas masusuri natin yung kanilang kondisyon, kung maganda ba ang pagkakatago nito or hindi. Kasi isa na rin yan na factor na basihan sa pagpipresyo ng mga lumang barya. At ayan, gaya ng sinabi ko kanina, ay maganda naman po yung kondisyon ng kanyang 5 piso coin na ito. At ayan, ang gagawin na lamang po natin sa video na ito ay i-check po natin yung mga presyuhan sa mga online stores. At ayan, mas kikilalanin pa natin ito kay Numista. May presyo na rin kay Numista, kaya lang masyadong mababa yung kanyang mga presyuhan. At ayan, lipat na po tayo kay Numista. At ayan, nandito po tayo sa website ni Numista at nakikita po natin dito yung kanyang sample coin. Yun nga lang, at ito ay may taong 1975. Kaya yan, ganyan po ang linis. Ang ganda ng kanyang sample dito. At malinaw yung kanyang kuha. Ayan. Ganito po yung design ng kanyang reverse side. Reverse side po ito. Overside naman po ito. Ito yung talagang kanyang harapan na bahagi. Ito yung kanyang likuran na bahagi. Yan, dito sa overside niya ay nandito po yung coat of arms of the Philippines. Yan, nakasulat dito ang Republika ng Pilipinas, 5 piso. Yan, Republika ng Pilipinas. FM. Yan, yung mint po nito ay FM. Yan, ito naman po yung kanyang reverse side. Yan, ang bagong lipunan at yung nakaukit na mukha ni Ferdinand E. Marcos. Yan, nakanap po siya dito sa left side. September 21, 1972, Pangulong Ferdinand E. Marcos, 1975. Yan, may dalawang star sa magkabilang panig. At ang bagong lipunan. Yan, translation po nito ay The New Society. Yung engraver po nito ay si James Farrell. Ayan, ang ganda po ng kanyang pagkakandisenyo rito. Yung H niya ay plain lamang po. Ayan, ibig sabihin ay malinis. Ayan, ito po ay meron po siyang mint mula, or nagawa po ito, na proseso po ito sa bansang Germany, Canada, Philippines at saka United States. Yung FM po na ito ay minted po ito sa United States. Ayan, tinatawag po itong the Franklin Mint. Ayan, ang 1975 po ito hanggang 1982 yung kanyang mga taon. Nakikita po natin dito na ayan, wala po siyang mga presyo rito. Halos blanco lahat. Tanging yung meron lang ay yung 1975. Ayan, meron ding 1975 FM dito. Ayan, at saka 1976, yan lamang po yung mga presyo. Pero dito po tayo sa 1975, yung kanyang very fine ay 120 pesos, extra fine 120 pesos na rin, hanggang dito sa
almost uncirculated. Yung uncirculated niya ay 150 pesos. Pero ayan, yung frequency niya ay 74%. Ibig pong sabihin ay napakarami po ang may hawak nito. 1975 na 5 piso coin. Yan, sobrang dami, kaya maraming mga sellers nito kasi mataas yung kanyang supply. At ayan, i-check po natin yung mga sellers. Unahin po natin dito kay eBay. Meron po akong nakita rito na nagbebenta ng 150 pesos. Ayan po siya. Ayan, mukhang medyo gamit na gamit po ito. Parang used po ito. Ayan, used coin po ito, gamit na gamit. Ang daming mga gasgas. Ayan. Pero parang may error siya. Ayan, kung titignan natin yung kanyang gilid dito ay mukhang manipis. Ayan, kumpara yung kanyang gilid dito sa kabila. Kaya parang error. Medyo may konting error po siya. Ayan, yun nga lang at used coin po ito. Ayan, binibenta po niya sa halagang 150 pesos. Ayan, 1975 po ito. Ito naman, 1977. Ang ganda po ng kanyang pagkakatago rito. Ayan, ito po talaga ang magandang bilhin. Ayan, makintab. At kung pagtitignan natin, parang salamin. Ayan, nagre-reflect. Ayan, yung dahil sa sobrang napakaganda nito or napakalinis na kanyang surface ay ayan, talagang nagre-reflect yung ayan, parang salamin na halos makikita natin yung kung ano yung nasa ayan, yung bagay na nagre-reflect dito. Kaya ayan, ang ganda. Ayan, ganito yung kung ganito talaga yung hinahanap ng mga kolektor. Mabilis itong mabenta kapag ganito yung ating lahat. Kung pag ganito lahat ng ating mga yung pagkakatago natin sa ating mga barya ay kapag ganito ay talagang pag-aagawan ito ng mga kolektor. Ayan, binebenta po niya ito sa halagang 2,704.35 or 2,704. Kaya ayan, sa tingin ko ay tama lamang po yung kanyang presyo rito, 2,704. Kaya ayan, ang ganda. Magandang bilhin po ito. 1977 pa naman. Kaya numista yung 1977 po rito ay asan ba yun? Ayan, ang baba ng mintage. Ayan, kung pag-check natin yung lahat ng mga 1977 ay ayan, mababa yung mintage. Kaya bihira lamang po ito. Ayan, kitang-kita natin yung frequency ay mababa. Kaya ayan, talagang sa tingin ko ay may bibili na yan. May bibili po kaagad dito. Ayan, kay eBay. Ayan, kay Carousel naman po ay meron po akong nakita rito na nagbebenta naman ng 2,000 pesos. Yan naman po yung 2,000 pesos. Halos malapit na sa presyo ng seller dito kay eBay na ito. Ayan. Yan po sa kanya. Parang used coin na rin po ito. Ayan, medyo maayos nga lamang kumpara sa isang seller dito. Ayan. Pero yung kanyang presyo ay nasa 2,000 pesos. Ayan. Halos parang ayan, kung ito na lamang yung pipiliin ko, 2,700, dagdagan ko na lang ng 700. Ayan, mabibili ko na ito. 1977. Tsaka yung 1975 po kasi na ito ay mas marami po ito. Ayan, mas marami yung mintage nito. Kaya ayan, sa tingin ko ay napakamahal po yata yung presyo dito ng seller na 2,000 pesos. Ayan, meron pang isa pang 1975 dito. Ayan, used coin na rin po siya. Kasi kitang-kita natin na ang daming mga gasgas. At ayan, makikita po natin dito yung kanyang nakakagulat na presyo. Ayan, very rare daw siya. 15,800. Lightly used daw. Ayan, pero sa tingin ko ay heavy use po ito. Kasi ang dami talagang gasgas. Ayan. Kung pag lightly used ay ayan, medyo malapit-lapit siguro dito. May mga konting mga gasgas. Ayan, or medyo parang hindi na gaanong reflecting na ganito yung kanyang itsura. Yan po kapag lightly used. Pero kapag ang dami ng mga gasgas na tulad nito
ay talagang heavy use po ito. Yan, gamit na gamit. Kaya yan, tapos ang mahal pa ng presyo ng seller natin dito. 15,800. Yan, malay natin, pero baka mabenta pa rin niya yan. Yan, hindi natin alam. Baka naman may error siya dito. Baka error coin to ito, pero wala naman po akong nakikita. Yan, ang tindi. 15,800 pesos. Yan, syempre mas makakamura ka pa kung pag ito na lang. 1975, parang halos kapareho na rin ng kondisyon. Ayan. Kaya dito ka na lang, 2,000 pesos. Ayan. Or, kung mas gusto mo, ito na lang. Ayan. Para sa akin, ito na lang yung pipiliin ko. Yun nga lang, 1977. Ayan. At syempre, kung pag ikukumpara natin kasi yan, yung 1975 dito, ayan, 20 million yung kanyang mintage. Yung 1977, ayan, 1977 ay yan, nasa 10,000, 4,822 at saka 354 lang. Talagang bihira lamang talaga yung 1977 kumpara sa 1975. Kaya syempre, dito ka na. Dito na ako magsisettle. 1977. At then, balikan po natin yung kay Cabarya. Yan naman po siya. 5 piso. Ayan. Kung ibebenta siguro ito ni Cabarya sa mga online store ay pwede na rin po niya itong mabenta siguro sa mga yan, presyo na ating nakita sa mga sellers kanina. Kaya ayan, pero yung mga presyuhan po ng magaganito, yan, mga 5 piso coin na ganito sa mga community groups ay masasabi ko po na naglalaro po talaga ito sa 100 to 500 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.